si Rimulya. Kasi malapit na ang 2028, babaliktad, kakampihan na si BP Sara. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. O magandang gabi ba? Because it's already 6 o'clock. Ito. Nag-trending itong speech ni Martin Romualdez sa social media. Na itong si Martin Romualdez ay dininay niya ang alleged na tatakbo siya sa 2028. Kaya binabanata niya si BP Sara. Kaya ito yung tanong, bakit mo ini-impeach si BP Sara? 'Di ba? Binabanata niya si BP Sara na inakusahan siya na tatakbo siya sa 2028. Kaya raw ganyan, at ito raw ay isang kasinungalingan. Halata naman, kahit anong sabihin mo, halata naman sa mga galawan mo, di ba? Yan, i-play ko yan mamaya ha. Pakinggan natin si Martin Romualdez. At heto, nagsalita na rin itong si Mike Defensor sa programa ng SMNI na panakot sa impeachment SALN ni VP Sara ng mga kongresista, posibleng gawin nila ito. Kasi ganyan na sila, ka-desperado. Okay? So much with this, ipapakita ko ano yung mga point o argumento nitong si Mike Defensor. At nagsalita na rin itong si Ombudsman Rimulya. Nagpa-interview na naman si Ombudsman Rimulya at nagbibigay po ng mga update patungkol po dito sa flood control na mga korupsyon na mga plano niyang i-file na mga kaso. At pinag-usapan rin yung SALN ni BP Sara na nagsupina na itong House of Representatives. Ito syempre, aside from the flood control na mga buwaya na papananagutin dyan sa ombudsman, isali na si BP Sara. Isali na yung SALN ni BP Sara. Ay nako, wala talagang magawa itong administrasyon na ito. Okay, so yun po ang ating papanoorin, i-react, igawa ng opinion. Okay, pero bago ang lahat, mag-like and share muna dito sa sa video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo. Okay? Unahin muna natin itong sinabi ni Martin Romualdez. Play! The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028. Bakit? Hindi totoo? Di ba? Unang-una sa iyo, Martin Romualdez, hinayaan mo lang. Hinayaan mo lang. Kasi ikaw, ang style mo sa House of Representatives, tahimik ka lang. Pero, alam ng taong bayan na ikaw yung nag-utos. Nung unang pumutok yan, kung maalala ko, binibira po ng mga Makabayan Black, sina Franz Castro, sino pa ba? Yung babae, sina Zarate, binibira nila si BP Sara patungkol po dyan sa confidential funds. Ang confidential funds po, delicate yan. Diba? Alam naman natin itong grupo ni Franz Castro, takot dyan sa confidential funds. So kaya, binibira nila si BP Sara dyan sa confidential funds. Which is, bakit nila binibira na mismo ang COA na ang nagsabi na wala pong mali sa liquidation ni BP Sara na nagbigay na siya ng report sa COA. Tapos, ikaw, kung totoo kang kaalyado ni BP Sara, bakit hinahayaan mo itong kayo mga majority dyan sa House of Representatives, hinayaan nyo lang na
yung kanilang banat ng mga kalaban ninyo. Kasi, ang duda ng taong bayan, gusto kang masira si BP Sara. Kasi, yung ambisyon mo. Di ba? Hinayaan mo eh. Nagsimula yun doon kay Stella Kimbo. Yung padrama-drama ni Stella Kimbo na ginasta ng 11 days ang confidential funds. Nagsimula doon eh. Si Stella Kimbo, halik rin sa puwet mo eh. Masarap pa siguro yung puwet mo eh. Halik sila sa puwet mo. Baka that time, ito lang yung natin. Baka totoo yung sinabi ng hindi lang natin alam ng 18 ex-Marines na nag-circulate na pala ang mga maleta doon. Kaya kahit anong baho ng utot at puwet mo ay nahalikan dahil sa maleta. Hindi. Yan ang mga nasa comment section. Hindi ako nagsabi niyan. Sila rin naman eh. Napakinggan lang rin natin yan eh. Elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources... Si BP Sara nag-explain naman eh. Hindi ko lang alam kung itong speech na ito ay ito ba ay yung speech niya yung nakaraan o ngayon ba ito? Hindi ko talaga alam. Pero sinasagot ko lang ito kasi first time kong nakita itong speech niya ito eh. O baka nakalimutan ko ito eh. were utilized. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala. Oo nga, usapin ito ng pananagutan. Ang problema dyan, Martin Romualdez, ang taong bayan, ikaw yung itinuturo na dapat imbestigahan. Ang problema, hindi yan ginagawa ng administrasyon ng pinsan mo. Ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create... Hindi. Itong speech niya, parang ipinamukha pa niya na si BP Sara yung unang nang away sa kanya. Kayo naman ang nang uuna eh. Anong ginawa nyo kay Gloria Macapagal Arroyo at that time? Diba? Tinanggal ninyo? Bilang diba? Senior Deputy Speaker ba, Senior Deputy ba yun? Sa Kamara? Tinanggal nyo. At bigla nang nag 360. So, parang ginamit nyo lang si BP Sara. Yung panahon na election pa, na nangangailangan pa kayo sa popularity ni BP Sara, ang bango-bango ninyo kay BP Sara. Di ba? Halos humalik kayo kay BP Sara. Nung nanalo na si BBM, anong ginawa ninyo? Anong ginawa niyo dyan sa Kamara? Kaalyado man kayo at that time? Anong ginawa ninyo? Siniraan nyo na ng siniraan si BP Sara. At itong si BBM, naniniwala rin ang taong bayan na kuntsaba ito si BBM kasi wala rin siyang ginagawa. Hindi niya ipinagtanggol si BP Sara. Di ba? distractions and to fabricate stories. But let me remind everyone, the truth is resilient. No amount of noise can drown it. Kaya ikaw, dapat ka rin imbestigahan. Para alam ng taong bayan na malinis ka o corrupt ka ba rin. Yan ang
Dalawa lang yan eh. Di ba? Dalawa lang yan. Ito, kasi, ito yung usapin na naman sa SALN ni BP Sara. Tinitira na naman ang SALN ni BP Sara kasi wala silang makuha dyan sa confidential funds. Alam nilang matatalo sila dyan sa confidential funds pagdating doon sa Supreme Court. SALN naman, wala naman silang nakita na, hindi nila makita-kita bakit ganyan ang pera ni BP Sara. Saan ang galing? Bakit lumobo raw di umano ang pera ni BP Sara? Wala naman silang gusto lang nila makita ang SALN kasi gusto nilang makita yung SALN pa talaga ni BP Sara na yung ibang mga kongresista dyan mas mga malalaki pa yung SALN, tapos SALN ni BP Sara ang pinagtripan nyo para makakuha. Fishing expedition ito eh. Fishing expedition na naman. Ito opinion ni Mike Defensor. Of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga SALN. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment Hindi, ang sa akin lang, Mike, yes, trabaho nga yan ng House of Representatives. Na yung mga SALN, kahit nga siguro sa Senado. Pero bakit si BP Sara lang ang may diin na gusto talaga nilang makuha yung SALN, di ba? Kung si BP Sara, gaganyanin ninyo, ilahatin na natin. Kunin na rin natin yung SALN ni Martin Romualdez at ni BBM. Tapos i-compare natin, di ba? Nagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si Ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize. Na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin ito ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko yung panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Rimulya. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Rimulya. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Rimulya, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President, at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam. Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, yan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Rimulya, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala doon sa kanyang bahay at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktwal. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento.
Actual na nakita ng mga tao nag-deliver sa Kaya nga, ito dapat ang pagtuunan ng pansin eh. Itong 18 ex-Marines. ng pera at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinangahawakan ni Saldico, malinaw, napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Correct. Pagdating kay Senator Pero hindi nila ginagawa yan. Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan, hindi ko alam masyado. Ako, personal, personal na paniniwala. Hindi ako naniniwala na doon kay Cheese Escudero. Kasi wala akong narinig ewan ko lang ha, sa akin so far sa mga nakikita kong mga video sa mga balita, walang sinabi ang mga 18 ex-Marines na naghahatid sila kay Cheese Escudero. Ang nagsasabi lang si Secretary Bernardo ba yun? Yun yung sabi yun lang. So, mas naniniwala ako na parang ginagantihan lang si Cheese Escudero. Yan ang sa akin ha. Iba-iba ang opinion natin. Kung ano talaga yung pinangahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung anong ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yun dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. Pero sa lahat ng mga to, katulad na banggit Imagine that one ha. Maraming umamin na meron talagang mga nagse-circulate na mga maleta. Walang ginagawa ang Blue Ribbon Committee at itong ombudsman. Wala lang sila. Pero kung kung usapin patungkol kay BP Sara, ayan, mabilis sila. Sobrang bilis nila. ulitin ko, kung talagang seryoso ang kaso kay Speaker Martin Romualdez, gamitin lang nila yung kay Sergeant Gotesa, gamitin nila dun sa 18 Marines. Dahil yun ang magdudugtong kay Saldico na talagang yung pera na ninakaw at sinasabi lang si Saldico nagnakaw. Ito ang mga nag-deliver at nag-deliver ng pera sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Sir, anong masasabi mo doon sa tahak na investigasyon para po maghanap ng hustisya sa flood control anomaly? Sal-e na po ng mga kongresistang nabanggit sa anomalya ang hinahabol po ngayon ng ombudsman at nagbanta po siya sa House Secretary General na kakasuhan kapag hindi po magko-cooperate sa Office of the Ombudsman. Well, of course, trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Ang ayoko sanang mangyari dyan ay baka naman, hindi ko sinasabing si Boying, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize, na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Alam mo, Admar, MJ, alam nyo naman na ako mismo may mga negosyo. Dalawang negosyo ko na ngayon ang sinara nila. Yung isa, ginamit nila yung isang departamento. Kung maalala rin ninyo ha, si Marcoleta rin, di ba? Hinanapan rin nila ng butas. Pero anong sabi ng Supreme Court? Walang napatunayan. Kasi yung patungkol sa asawa ni Senator Marcoleta, patungkol dyan sa insurance company na yan. Tapos eto naman si Mike Defensor, kasi itong si Mike ay isa rin ito sa mga nagbubulgar at nag-iingay sa kabalastugan ng administrasyon. Kapag itong mga matatapang na mga tao, ito dating congressman ito itong mga matatapang na mga tao, kapag ikaw matapang ka na makipaglaban para sa taong bayan, especially dito sa korupsyon, ikaw pa yung ginigipit ng administrasyon. Yan ang hirap dito sa bayan natin Hindi ko muna sasabihin kung anong departamento to. Walang batayan. No? Maniwala kayo, walang batayan, walang investigasyon. Sinara. Agad-agad lang. May isa naman, may negosyo siyang mga sinara daw ng administrasyon. isa ding invested ako na kumpanya at ako ang presidente. Buti na lang nag-resign ako. Dahil alam ko na may gagawin .
Wala ding batayan, isinara din ng NBI. Wala ring batayan, bigla na lang ginulo at sinarat itong mga ahensyang to. In fact, mga binabanggit pa nga na pasensya na po kayo kasi nabanggit po na identified itong kumpanya kay Mike Defensor. Sa dalawang kumpanyang yan, pareho na akong nag-resign. Dahil nakita ko na to, Admar MJ, na talagang gigipitin nila ako. Ang masakit lang, yung isang kumpanya, syempre, nandun pa rin yung aking pamilya. Kumbaga, negosyo ng pamilya talaga. Yung isa, marami naman kami shareholders. Kaya binabalikan ko lang yung tanong mo, ang kinakatakot ko lang ay baka ma-weaponize. Again, hindi ko sinasabing gagawin to ni Ombudsman Boying Rimulya, pero baka may mga kasama siya dahil nakikita ko na rin yung ibang departamento at ibang ahensya ginagawa to. Ang warning ko lang dito sa mga ahensyang to, sa mga taong to, tandaan po ninyo, ang mundo ay bilog. Correct. Ang buhay natin paikot-ikot. Pag kayo nanggipit dahil sa politika, babalikan po kayo niyan. Kung nanggigipit kayo, kung ito'y may mga isyong totoo, wala namang problema eh. Pero kung ito'y panggigipit at nakikita ko'y panggigipit, malinaw, darating ang panahon, mapapatunayan ko yung panggigipit ninyo na yan, babalik po yan. Nandyan na ako nung panahon na yan. 9 years ang Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam mo, MJ Admar, never namin o never kong ginamit ang aking poder para manggipit ng tao. Kaya naman nung nawala ako, wala naman din ako naging problema. Pero itong mga taong to, siguro baguhan sa mga posisyon at medyo sumisip-sip na sa taas, nako, maniwala ko kayo, babalikan kayo ng lahat ng yan. Tsaka, yung timing, sir, di ba? Yung timing makikita mo Yes. eh. Correct. Ika, ika nga ng kasabihan, timing is the key. Tingin mo, ang timing, yung paghingi ng SALN at kakibat po yung impeachment na sinusulong. Yan ang binabanggit ko, MJ, na yung SALN nga, siguro, hindi ko alam, no? Baka siguro yung budget, medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap. Wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw. Wala nang mga maleta na ubus na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Ako naman ho, sa ating mga membro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Katulad na binabanggit ko sa mga ahensya, no? Hindi ho pa na, ang ibig ko sabihin, hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po to. Darating ang panahon, magkakaroon ng Darating ang panahon, especially if si BP Sara na ang presidente. Baliktad lahat ito. Oh, totoo yan. Baliktad lahat ito. husgahan tao, no? At pagka umupo pa si BP Inday Sara, 'di ba? Ito naman tao nagsabi na, sabi ng BP Inday Sara, wala na akong iniisip na paghihiganti. Basta ito iiwan ko na lang sa kung sino man magiging vice president ko at sa batay sa ustisya, tingnan niya kung sino may mali at sino may matama. Kaya Ako sana mas gusto ko vice president. It's either Robin Padilla or Marcoleta. Kasi gusto ko rin si Marcoleta maging Senate President sa Senado, no? dapat to, ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang dapat, Paano yan? Halik sa puwet at takot eh. Yung mga tipong tapang-tapangan pero pala, yung baleta moves. desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. So yun po ha. Eto, punta naman tayo dito kay Ombudsman Rimulya. Nagbibigay siya sa update tungkol sa flood control na mga kaso at patungkol rin dito sa SALN ni BP Sara na sinupina na. Okay, dito, ito, panoorin natin ito para magkomentaryo tayo. Magandang hapon sa inyong lahat at nandito na naman tayo upang tumanggap ng mga katanungan at sisikapin ko pong sagutin ang inyong mga katanungan at habang ito'y nagsisimula, marahil pwede ko sabihin na merong pong sabpina sa amin ng House tungkol sa SALN. Meron pa? Meron pa. May sabpina nga ang House sa Kongreso at ito po tinanggap namin at bibigay namin ang SALN ni VP Sara.
Kami po ay may subpoena rin na binibigay sa House tungkol po sa SALN ba yun? Yes, sir. SALN ng isa sa mga empleyado ng Congress. Ngunit ayaw po tanggapin ng Congress ang subpoena na aming ipinapadala, ayaw tanggapin ng security. At ito, public notice lang po. Susunod na gawin po sa amin to ng Kongreso, I will cite the Secretary General in contempt. At hindi ko may papayag na baliwalain nila ang Office of the Ombudsman. At ang subpoenang yon ay nauukol kay Safronio Gabunada, isa sa mga House employees. Ang ranggo niya yata ay Deputy Secretary General. At ito po ay tungkol sa mga plunder cases din na aming hinahanda sa mga congressman na kinauukulan. Flood control related. At tataka kayo, hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Wala sa akin, wala hong dahilan dyan. Kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ngunit hindi kami pumapayag sa kahit ano pang dahilan. Sapagkat sa subpoena ng Ombudsman ay subpoena po ng batas. Itong subpoena po for Sofronio ay para ibigay po ni Mr. Sofronio Gabunada sa inyo yung mga SALN ng isang congressman lang po or multiple individuals? SALN niya mismo. Ani Sofronio. Siya po yung aming inimbestigahan din dito sa Office of the Ombudsman. So sir, itong nirereklamo niyo pong parang hindi po nire-recognize yung inyong subpoena concerning Sofronio Gabunada. Yes, hindi, pero ang Secretary General kasi matagal nang umiiwas na ibigay sa amin ang nire-request namin mga SALN. At ito po ay magkakaroon tayo ng medyo problema sapagkat ito po ay tungkulin nila sumunod sa kautusan ng Ombudsman. Oo. Susunod yan, si VP Sara, sigurado yan. Basta proseso lang. Ang sa akin lang, Remulla, unfair kasi ito sa part ng Vice Presidente. Bakit si Vice Presidente lang ang punteriya ng mga taong ito? Yan ang tanong eh. Tungkulin po nila yan. Kaya ngayon, ang sasabihin ko na sa publiko, lahat po ng congressman, hinihingi po namin ang SALN ng 10 taon. At kung gaano katagal man sila. Oh, yan. Gusto ko yan, para fair. Kasi inunan nyo si VP Sara eh. Yan ang ikinigalit ng taong bayan. So, if we are going to collect the information, the SALN of the Vice President, lahatin na natin. Pati ikaw. Di ba? Kasi ang daming mga nagsasabing mga trolls o yung mga haters mo, Remulla, na nakatanggap ka rin daw ng maleta. Isalin na natin yung para malinis tayong lahat. Di ba? Kasi wala eh. Para we are sure lahat ng mga government employees, government officials na mga inelect at pinili ng taong bayan ay malinis. Para malinis yung bansa natin. Ganon sana yan. Sa Kongreso. At lahat po ng Secretary General at nakaraan mula sa 10 taon na hanggang sa mga Deputy Secretary Generals, hinihibi rin po namin ang kanilang mga SALN. Bibigyan pa namin subpoena sila bukas at sana wag silang magkakamaling huminti sapagkat hindi po kami papayag na hindi sila mag-comply sa aming kautusan. Ombudsman, meron na po ba kayong initial communication kay Speaker D about this po? Meron na ho. At nag-usap pa kami ng Secretary General noong 1 linggo, 2 linggo na nakararaan. Kaya kami nagtataka kung bakit hindi sila nagko-comply sa aming pinag-usapan. Dahil po sa nangyari, Ombudsman, haharap po ba kayo sa impeachment proceedings? Na magko-comply kami. Basta katungkulin namin, magko-comply kami.
Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan na bigyan sa amin ng impormasyon ay kanilang ibigay. Sir, yung subpoena po kasi is asking you to come in person on April 14 to submit the silence of the Vice President. So that's Yung custodian ng SALN na magdadala. hindi po kayo personally. Hindi ako personally. Hindi naman ako may hawak diyan, kundi yung officer na may hawak mismo ang magdadala pagkat siya po ay may personal knowledge tungkol sa bagay-bagay na kanilang hinihingi. Sir, may naisip ba kayong reason kung bakit ayaw i-provide ng ibang lawmakers yung SALN nila? Hindi ko naintindihan kasi ang batas ay batas. Dapat sumunod sila. Huwag na sasabihin separate branch of government. Kung sila ay kahit speaker pa o kahit ano pang rango, pag may Tatandaan namin yung sinabi mo ha. Matapang yung sinabi mo, Remulla. Tatandaan namin yan. Kahit si speaker, Romualdez ha, ang tinutukoy ko ha. Huwag si Bojide. Yung dating speaker Martin Romualdez. na po, sumusunod po tayo. Kung sa korte po tayo, sinapina, susunod po tayo. Kung sa ombudsman tayo sinapina, susunod po tayo. Yan po ang nasasabi ng ang batas na nilikha upang bigyan ng poder ang Office of the Ombudsman. Sir, separate topic lang, pero flood control pa rin. Sir, kasi may copy po ako nitong information about yung request po ng Ombudsman sa preventive full departure order for the Yap brothers. This was granted by the court. Nakalagay po kasi dito sa request nyo, you cited na they may be liable for graft and malversation. We'll just like to have a confirmation. Isa yan sa aming inahandang kaso. Marami pong kaso na malamang lumabas na ngayong Abril at marami pong lalabas na kaso sa Mayo. At hindi lang po malversation, kundi plunder po ipa-file na namin. Plunder cases will be filed by this office against high-ranking people very soon enough, by the month of May. Yeah. Wag puro istorya, Remulla. Gawin mo yan. Ha? Ang hirap kasi sa'yo, Remulla, dati na naming napapansin na ikaw, puro istorya. Gawin mo. Mas mabuti pa nga, Remulla, bago ka magsalita, umaksyon ka na. Ha? Kasi action speaks louder than words, Remulla. But sir, as far as the Yap brothers are concerned, graft and malversation pa rin ba yung tinitira? Pwedeng plunder din. Depende pa sa aming findings. Pwedeng plunder din. Because we want the Supreme Court to revisit the doctrine of plunder. Yung doctrine ng Korte Suprema sa plunder ay dapat mausisa muli sapagkat tila ginagawa nila imposible ang plunder maging krimen. Kaya ito po ay nasa sa kanila na. Ibibigay namin ang responsibilidad sa Korte Suprema upang maglahad ng tamang patakaran tungkol sa plunder. Sapagkat meron na po silang nakaraang mga ruling na hindi po sang-ayon sa aming paniniwala. So, sir, sorry, yung sa Supreme Court, you filed a motion for them to clarify? Hindi. Sinasabi ko lang na plunder ipa-file namin at darating sa kanila ang tanong na yan muli upang mabisita nila muli ang mga doktrina na kanilang nilabas tungkol sa plunder. Sir, kasi I understand yung sa Yap brothers po meron ng civil forfeiture cases against... Meron din. Ang problema nga kasi, yung Secretary General, pag hindi sa amin binigay ang SALN, ay para sinasabi nila, hindi kayo pwede mag-file ng civil forfeiture cases. They cannot frustrate the ends of justice. I'm warning the Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt and we will suspend you, if not remove you from office. Sir, the fact ba na may, I'm asking your opinion on this as a lawyer, given na meron na pong civil forfeiture cases na pending against the Yap brothers, does this make them liable for plunder already? Kasi No, it doesn't follow. Doesn't follow. Doesn't follow. Or any criminal case, sir. Now, we have to look at the circumstances by which we qualify a crime to be plundered. That's all on my end. Anyway, Thank you, sir. in the same light, I'd like to say that we have been seriously
preparing a case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Chis Escudero. Siguraduhin mo yan, ha? Baka si Chis Escudero lang uusad niyan. Kasi baka kaming taong bayan, parang ayaw na naming maniniwala sa ganyan eh. Kasi si dating Speaker Romualdez, parang untouchable siya ngayon eh. Untouchable siya ngayon eh. Plunder rin ang aming hinahandang kaso para sa kanila. Related sa... On record, sir. And as a conspiracy, with the element of conspiracy involved in the preparation of the complaint. How soon po itong Well, within the month of May. We're just tying up many things that have to be there for us to make a case out of it. Pero Sa akin rin, no? Opinion ko diyan, dapat hindi yan sinasabi ni Remulla eh. Dapat sinusupresa nila. Bakit niya sinasabi kagad? Di ba kapag handa na naman si Romualdez niya? Di ba? Yan, duda ko rito. Parang script na naman ito eh. Parang, okay, Romualdez ha? Kasi ang taong bayan, gusto kang pananagutin. Okay? So, mag-a-announce kami na kasuhan ka na. Pero ipalabas natin na malinis ka. Baka ganun yung script ha. Kasi hindi na kami maniniwala na seryoso itong mga ginagawa nila eh. the Senate President, the former Senate President and the former Speaker will be subjected to a case of plunder very soon. Flood control case, flood control related po ito, sir. Ito. Flood control related in so many ways, yes. Sila yan. Pero marami pang iba kasi nga marami pang ibang mga miyembro ng dalawang bahay na maaari Ang ibang twist naman dito ha. Baka bumaliktad itong si Remulla kasi malapit na ang 2028. Babaliktad kakampihan na si BP Sara. Kasi alam niya kung dito siya papanig ni Martin Romualdez, wala siya makukuha eh. Imbestigahan mo na lang lahat. Si BP Sara, si Martin Romualdez, si Chis Escudero, lahatin mo na. Yung tinutukoy ng taong bayan, di ba? Pati nga si F. Eliza, Sandro Marcos, yung nabanggit ni Zaldico, lahatin mo na para hindi ka pagdudahan ng taong bayan. Di ba? Kasi baka babaliktad ka sa 2028. Kasi baka nafi-feel mo na wala na ng power si BBM sa pagdating ng 2028, di ba? Sa ngayon parang kumakambyo na eh, di ba? tamaan din ng mga kaso ng plunder sa aming hinahanda ngayon. Sir, curious lang. Since ito ay involving former Senate President and Speaker, may kinalaman din ba sa violation of, drafting a budget? Exactly. Is that necessary? It's actually the way that the budget was passed upon by the two houses and how many things have been implemented because of that. Okay, budget process, sir. Budgetary process. Conspiracy. Conspiracy. Sir, pwede yung next one, paano po nag-evolve dun sa part ng Now you'll get it later on when we explain the facts. Makukuha nyo yan. Madaling maintindihan. Actually, narinig nyo na yung istorya eh. Narinig nyo na yung istorya mula sa mga testigo dati sa Senate. And if you think about it, there was a conspiracy to commit plunder. I think you can put everything together. Kayo mismo, you can put it together. It doesn't take a genius to do it. Kung budgetary process po ito, so ibig sabihin marami pa rin madadamay. Maraming madadamay. Anong years po yung tinignan natin sa budget? Right now, ang tinitingnan natin, 24 and 25. Pero, it can go back to as far as the time of Speaker Velasco is concerned.
nung panahon ni Speaker Velasco, malamang ay babalik pa kami hanggang doon sa pag-aaral ng mga kasong dapat pagulungin laban sa mga taong gumawa ng ganitong gawain ng plunder nga. Yung paglilimas ng ating kaban ng bayan. Meron din po kasama from DBM, executive officials. Malamang, meron din. So sir, ano to, pwede rin, on top of violation of plunder law, violation of the budget law ng 2024-2025. Yes. Okay? Wala na. Sige, thank you. Okay, so yan po ang buong statement, no? Panibagong statement kay Remulla. Madaling sabihin, no? Pero mahirap gawin. So ine-expect natin na ano na naman ito eh. Puro istorya lang na naman ito eh. Saka tayo maniniwala kapag nagawa na talaga yung mga sinasabi niya. Okay? So, yun lang po ang sa akin, ha? Yun lang ang opinion ko patungkol dyan. Baka si Remulla, unti-unti nang, kumakambyo na kasi, malapit ng 2028. Okay? So, ano sa opinion ninyo? Mag-comment kayo. Naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ni Remulla? Basahin natin yan sa comment section, ang mga opinion ninyo. Like and share this video para, as always, kakalat naman ito sa taong bayan at para aware ang lahat na ito na po yung mga galawan sa politika. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Libre lang ang mag-subscribe. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.